tao. Pero ang isang babaeng nakilala po ng rescue sa kalsada binubuno ang 9 na buwang pagbubuntis. Ang masaklap pa rito ayon sa mga saksi, tinakasan siya ng katinuan. Nakita ko lang naman siya nung madaling araw na nakaupo. Nung dumating siya, marumi na siya. Tinanong ko kung anong problema, bago lang siya rito. Ganon. Basta sumagot naman siya na i-drain up lang siya doon ng asawa niya, tapos iniwan na. Ang sabi, babalikan. Madaling araw ka nakahiga. Ano yung higaan niya lang, tuwalya lang. Naawa kami sa kanya kasi minsan umuulan. May konti, minsan isang baha din dyan, kumano yung tubig. Minsan namamato, nagagalit. Minsan nagwawala yan pag gutom siya. Oo, nagbabato yan. Alam mo yung gutom yan siya. Parang in-interview ko. Doon ko napansin na na may diferensya siya sa yung mga sagot niya kasi kakaiba. Dumating siya nung February pa yun. Tumatagal, lumalaki na yung tiyan niya. Doon ko na napansin na siguro kako, buntis. Ay, naglalala rin ako sa kanya, kaya umakyat ako doon sa City Hall, sa DSWD. Humingi rin ako ng tulong. Sarap naman ng ulam mo. Sarap ng ulam. Sino nagbigay sa inyan? Papa ko Papa mo. Kaya siya hindi umaalis doon dahil hinihintay niya yung asawa niya na ang sabi sa kanya, hintayin siya dahil susunduin din siya ng asawa niya. Kailangan na kasi siyang madala sa isang shelter kasi gawa ng yung kalagayan niya na pinagbubuntis niya yung kanyang baby. Kasi masama sa kalusugan ng kanyang anak ang manatili sa sa labas ng kalsada. Kung hindi siya kaagad maialis doon, malamang doon siya manganganak. Makipag-coordinate ako sa barangay para humingi ng tulong sa mga barangay tanod na mag-a-assist po sa atin. Kasi bayolente nga siya. Nakipagtulungan naman si Kapitan, nagbigay siya ng tanod na hahawak sa kliyente upang madala sa sasakyan maipasok. Ay, Liz! Huwag mo harangin, hindi. Huwag ka munang umano. Hawakan lang yung puti, ha? Sama ka na lang, sama. Sama lang yan, lagi na. Sama lang, sama. Buhatin nyo, buhatin nyo. Buhatin nyo. Sama lang yan. Pansin, tulokon. Kanya-kanya sa ng Panginoon Para hindi ba Sasama ka lang sa amin. Punta tayo sa bahay. Oo, sige. Bitawan niyo ako Babae ako, hindi ako lalaki. Sige, tara. Binitbit siya ng mga barangay tanod. Hinawakan siya sa magkabilang kamay. Ang sabi ko lang, punta kami ng barko. Kasi yun ang gustong-gusto niya mangyari. Sumakay kami ng barko, siguro iniisip niya na pupunta kami sa kanila. Alam doon! Oo, sige. Magbabarko tayo. Sa dulo. Dumiretso na rin po kami sa mental. Bitawan mo ako. Bitawan mo na siya, bitawan. Pagalitan ka lang papa ko. Nung pumasok na kami, kinuhaan siya ng BP at dumiretso na kami doon sa doktor. Ang sabi nga, hindi nga raw siya pwedeng i-admit dahil sa kalagayan niya na buntis nga. Kailangan kasi yung ganyang client na buntis at meron ngang sa pag-iisip, kailangan daw ibang institution daw ang paglalagyan, hindi daw mental. Kasi may posibilidad na baka pag nanganak siya doon, oras na manganak siya, baka yung batang dinadala niya mawala sa kanya. Binigyan kami ng referral ni doktor upang mailapit sa Tondo General. Pagdating namin sa Tondo General, okay naman, inadmit naman siya for check-up nga. At tinignan siya ng isang OB-GYN. Ang naging problema lang namin, nagsisigaw siya sa loob kasi ang nasa loob ng tiyan ko patay na. Tinusok daw ng
alambre yung bata, sabi niya. Ang sabi ng doktor, kailangan daw mapa-ultrasound sa lalong madaling panahon. Kasi para din daw malaman kung ilang buwan na nga yun. Okay naman ang kalagayan ng bata sa loob ng tiyan. Pati yung heartbeat. Sinabi sa akin doon sa mental na baka pwedeng sa ibang institution na siya ilagay, nagbaka sakali po kami doon sa Heaven for Women. Po yung Heaven for Women, para po kasi sa mga ganyan yan, mga abandoned women. Hindi rin siya nagwala ng mga time na yon. Bumaba siya, tahimik, sumunod naman po siya sa amin. Ite-temporary shelter namin siya pansamantala. Tapos po, sa June 16 po, balik niya po sa National Center kung hindi pa po siya manganganak. Ang mensahe ko lang po sa family po ng client po natin, sana naman maawa naman kayo sa client. After po na nakapag-survive siya, siguro naman po pwede nyo naman po sunduin. Kasi para po rin po sa kalagayan niya at saka po dun sa baby niya. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa. Hanggang sa susunod na Webes, ako naman Arnold Glavio. Ito ang Rescue Alerto sa kaligtasan mo.